Annyeonghaseyo, CJC Vlogs입니다. Welcome to our first lesson para sa ating Korean language tutorial. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa aking mga latest uploads. Our first lesson is about 10 basic vowels. So, si Hangul has 40 characters. Basically, 21 vowels and 19 consonants. So, for today, mag-start tayo sa 10 basic vowels. So, ito po yung ating 10 basic vowels. So, mag-i-start po ako. Babanggitin ko po ang bawat isa para malaman po ninyo yung tamang pronunciation ng bawat vowels. So, magsisimula ako sa una, pababa, then sa right side, pababa ulit. Okay. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. So, yung unang vowel sa ating basic vowels is A. So, natural na A lang siya, A. Pangalawa is ya. So, kung mapapansin nyo, yung character niya, so, nadoble lang yung guhit niya na papunta sa right side. So, yung A, pag nadoble yung guhit na papunta sa right, magiging ya. Next is O. So, siya po ay silent E. Hindi nyo po kailangan banggitin yung letter E. Parang O, pero mas malawak lang yung bibig ninyo. So, gagawin nyong O. So, kapag nadoble ulit yung guhit niya, parang katulad dun sa ya, so, lalagyan nyo lang din po ng Y. So, magiging ya. Okay. Next is O. Yo. U. Yu. I. So, yung pagkakaiba po ng O sa O, so yung sa una, yung may silent E, mas malawak lang yung bibig ninyo. Unlike sa O, mas nakabilog siya yung labi ninyo. So, O, ya, yo. Then, yung pang-siyam na ating basic vowel, na yung guhit na nakahiga. So, ang technique doon, kailangan ninyong banggitin yung U nang nakatikom yung ngipin ninyo. So, ulitin po natin sa umpisa. Babanggitin ko po ulit isa-isa, simula hanggang sa right side pababa. A, ya, o, ya, o, yo, u, yu, i. So, pwede nyo po munang i-pause yung video para po makapag-practice po kayo ng pronunciation ng ating basic vowel. So, meron pong dalawang positions ang ating mga vowels. So, meron po tayong vertical vowels at meron din pong horizontal vowels. So, pag sinabi pong vertical vowels, so may ibang school po tinatawag po yan na standing vowels. Ibig sabihin po, nakatayo po siya. Kung mapapansin nyo po, yung A, ya, O, yo, i, sila po ay nakatayo na vowels. Then yung mga horizontal vowels naman po, or tinatawag ng iba na sleeping vowels, so sila po yung mga vowels na nakahiga kung mapapansin nyo. So sila po yung si O, yo, u, yu, at e. So next, sabi dito sa ating explanation about vowels, to make these vowels a syllable, we need to put the consonant iyong to make it a syllable. So yung iyong is yung bilog na consonant. So ang pangalan po ng bilog na yan na consonant sa Korean is iyong. So sabi dyan, so para maging syllable daw o magamit natin as a word yung mga vowels,
So kailangan daw po natin lagyan ng consonant na iyong para maging syllable po yung mga vowel na iyon. It doesn't affect the sound value of the vowel because iyong is silent when it is placed before the vowel. So kahit po i-partner na natin or lagyan na natin nitong bilog na ito or yung iyong ang vowel, so hindi po maapektuhan yung sound value ng vowel. So when a vowel is a vertical vowel, o ibig sabihin yung nakatayo, standing vowel, the iyong or yung bilog is placed on the left side ng vowel. While in horizontal vowels, iyong or yung bilog is placed above. So for example, so yung una is a. So since si a is vertical vowel, so nilagay natin yung bilog or yung iyong sa left side ng vowel na yon. Ang next ay o. So since si o ay horizontal or sleeping vowel, siya ay nakahiga, so yung bilog or yung iyong ay ilalagay natin sa ibabaw ng vowel. So hindi maapektuhan yung sound value niya since si bilog ay silent kapag sinasama siya sa mga vowel. So same as is pa din siya. A, O, U, at E. Yung basa dun sa apat na example na nandyan sa baba. So lagi nyong tatandaan na kapag si iyong or yung bilog na yan is placed before o bago yung vowel, it is silent. Ibig sabihin wala siyang sound value. But kung yung iyong na yan or yung bilog na yan is placed after the vowel, so hindi na siya magiging silent. So hindi ko muna siya ipapaliwanag kasi hindi naman siya kasama sa ating lesson for today. So meron na po tayong mabubuong mga Korean word using the 10 basic vowels. So may mga bubuo na po tayong mga words sa Korea. So babanggitin ko po isa-isa, then sundan nyo po ako after ko pong banggitin. Una po, E. E. Ang E po means 2, yung number 2. Next, O. O. Ang O po means 5, yung number 5 po. Next, I. I. Ang I po means child or bata sa Korean. So, bakit naging I? Kasi A at E. I. So, next example po natin is Oi. Oi. Ang oi po means cucumber or yung pipino. Next, yaw. Yaw. Ang yaw po means fox. Next, uyu. Uyu. Ang uyu po means milk or gatas. So next po is practice reading. So try nyo pong basahin tong mga syllables na ito. So ito po yung mga basic vowels na inaral po natin ngayon. So pwede nyo po munang i-pause yung video na ito, then basahin nyo po isa-isa. Then babasahin ko po isa-isa yan, then i-check nyo po kung tama po yung pagkakabasa ninyo sa mga syllables na yan. Number 1. A. O. I. Ya. Yo. Number 2. Yo. A. O. I. Ya. Number 3. U. O. Yu. Yo. Number 4. I. U. Ya. Yo. A.
This is the end of this lesson. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa aking mga latest upload. Annyeong!